Hello mga palangga! Discarding Ilongga here and welcome back to our channel. Sa mga bago pa lamang sa channel na ito, please hit like, subscribe, at ring the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na aking i-upload. Nagtataka ba kayo kung bakit ang tataba ng aming mga mayana? Siguro, nagtatanong din kayo sa inyong mga sarili, ano nga bang sikreto nila ba't ang tataba ng kanilang mga mayana? Actually, sa totoo lang, wala namang sikreto sa pagpapalaki ng ating mga mayana. Ang mga mayana naman kasi ay isa sa pinakamadaling alagaang mga halaman. Ako'y certified na plantita at marami-rami na rin mga halaman ng aking mga tinatanim, yung may hanging plants, may mga aglonema, may mga caladium, meron din tayong mga pothos, lahat-lahat po. Pero, sumayana po ako mas na enganyong magpadami pa. Kasi, nakaka-relax po ang iba't ibang kulay ng kanilang mga dahon. At napakadali po nilang alagaan. Wala po silang kaarte-arte actually. At sila yung mga halaman na pinaka-mabilis magpadami o mag-propagate. At pinaka-madaling magpadami. Kaya maganda ding i-business itong si mayana natin. Kasi in a week or two, pwede nyo na pong i-benta yung nakastable na po ninyong mga mayana from cuttings. Kasi pag nag-propagate kayo from cuttings, 1 week or 2 weeks may ugat na yan at stable na po yan. Sa amin po dito, kung nagtataka kayo bakit ang yayabong, ang healthy ng aming mayana at ang lalaki, kasi po, sila po ay nakatarim direkta po sa lupa. Ganyan po, kung gusto niyo po ng mayayabong at matatabang mayana, itanim niyo po ng direct sa lupa. Kasi po, mas nakakahinga po yung mga ugat ng ating mga mayana at nakaka-expand pa po ng maraming mga sanga. Ganyan po ang isang step kung paano nyo po mapapalago ang inyong mga mayana. Ayan po, nakalagay po sila sa isang plot at may lupa at dyan na direct sila sa lupa. Kasi kung sa pots, oo, lalaki sila, kaso lang hindi ganun siya kayabong at kalalaki compared sa itinanim na direkta sa lupa. Mas malaki po talaga yung mayana pag direct na nakatanim sa lupa at mas mabilis silang lumami at lumabong. Ito po yung mga tanim ng bayaw ko, ng sister ko. Yan o, nakatanim sila lahat sa mga direct sa lupa. Yung mga nakapatted po, yung mga ibinibenta namin yung mga patted na po. Pero yung mga mother plants namin, usually nakatanim na direct sa lupa. Yan, si fishnut stockings. Mas maganda pa ito pag exposed po talaga siya sa sunlight. At isa pang tip, para mas yumabong yung ating mga mayana, kailangan po nila ng magandang well-draining na soil. Kasi ayaw nila yung na-stay yung water sa lupa. Na-stay yung water sa lupa. Kasi yung tendency niyan ay magro-root rot siya. So, kailangan yung inyong tataniman, yung soil mixture
ay well draining po talaga. Yung sa amin, nilalagyan namin ng composted na rice hull at kaunting carbonized rice hull. Ayan. At syempre yung nakadirect sa lupa. Siguro may additional factor din yung healthy na yung lupa namin dito sa probinsya. Dito sa area na to, nilalagyan namin ng fertilizer kasi malayo naman sa mga kids. Nilalagay namin ay yung 1620 na fertilizer. Available yan sa mga agri-stores at minsan nilalagyan din ng urea. Sa pantaboy naman ng mga insekto, magsispray po sila ng sievin powder. I-mix nyo lang po sa water at i-spray sa inyong mga mayana para iwas po sa mga insekto. Dapat po, pag mag-spray kayo ay nasa hapon, bandang hapon, para hindi po masunog ang inyong mga mayana. Kasi pag sa araw o sa tanghali ay ma-expose sila sa sunlight, may possibility na sila ay masusunog. Another tip din po ay yung kukunin natin yung mga bulaklak niya. Kasi pag mag-start na magbulaklak, parang signal na yon na mature na yung ating mga mayana. Mas madaling tatanda yung mayana pag pinatagal nyo pa yung mga bulaklak niya. So, preferably, as based on our experience, tinatanggal po namin yung mga bulaklak ng mayana. Pero may mga cases kami na mother plant na hinahayaan din yung mga bulaklak kasi pinapropagate namin through seeds. Kasi minsan nagko-crossbreed din yung mga mayana. Mas maraming sports ng mayana or mas maraming variety ang nakukuha pag minimix yung mga seeds. Kaya minsan, pinapamature din namin yung mga flowers. May separate kaming mother plants para lang sa mga nagpapa-flower. Ganun po. At, syempre, yung ating mga mayana, kailangan nila ng sunlight para yung chlorophyll nila ay makapag-produce ng iba't ibang kulay. Kaya mas matitingkad yung kanilang mga kulay. Kailangan nila ng 4 to 6 hours ng sun exposure para mas maging matingkad ang kanilang mga color. Lalabas po talaga yung mga iba't ibang kulay ng mayana pag nag-expose po sa sunlight. Pero take note lang po natin kasi ngayon ay summer na summer at napaka-tindi ng init ng sikat ng araw ngayon. So, kailangan nating kung medyo may bull budget, pwede nating lagyan ng sunshade na 70% UV protection yung ating mga mayana or pwede ding 2 beses sa isang araw tayo magdidilig. Kasi mas mabilis na natutuyuan ng tubig itong ating mga mayana pag tag-araw. Ayaw na ayaw nila yung natutuyuan yung kanilang mga lupa kasi mabilis silang malanta. Kaya advisable ngayong summer, kailangan mga twice a day po tayo nagdidilig. Ayan yan. Diba? Ang dami rin ng mga yayabong na ng mga mayana. Shout out kay Sis Rutsel Mendoza. Ang alaga niya yan. You follow her on her YouTube account, Rutsel Mendoza. Ayan, diba? Ang ganda, no? Ang yayabong na kasi na direct na siya sa lupa. Dati kasi nalalagay din namin yan sa malalaking pots. Kaso lang,
Hindi siya ganun kaya, yung mayabong din pero hindi siya ganun kalalaki. Ayan yung maliliit, yung mga pinabenta namin yung nasa smaller pots lang. Mas lumalaki talaga pag nakadirect sila sa lupa at ang yayabong po nila. Lagi din namin kinakat itong aming mga mayana para mas yumabong pa kasi yung mayana pagkat mo ng isa, dalawa ang sisibol. So mas yayabong pa yung itong ating mga mayana pag palagian siyang kinakat at pinupruning natin. At yung ang topmost na dahon ay kinukurot siya. So mas lalabas pa yung dalawang baby stems na naman. So, mas lalong mabilis siyang yumabong. Kasi pag hindi natin kinakat yung ating mga mayana, yung tendency ay magiging leggy po siya. Yan o, itong mayana na to ay isang variety pero tatlo ang lumabas na style ng kanyang dahon. Ito half-half o. Isang dahon may iba-ibang style ng color ng dahon. Tawag po dyan sa mayana ay sporting. Nag-sport po yung iba't ibang kulay ng dahon. So, yung isang variety ay lalabas, tatlong variety na po siya. Ganun po yung nagtataka kayo minsan pat ang dami at ang bilis dumami ng mga varieties ng mayana. Kasi po dyan sa tinatawag nating sporting. Nag-blend po yung mga kulay ng mayana dun sa katabi niya o sa isang variety ay malalabas na iba namang variety. Sana ay may natutunan na naman kayo at sana ay huwag kayong magsawang magsuporta sa akin sa mga susunod pang mga videos. Huwag kalilimutang pasalamatan ng ating Panginoon sa lahat ng biyayang kanyang ipinagkaloob. Maraming salamat po. Bye-bye!